Yeah. Praise God. Good morning po sa mga pinagpalang anak ni Lord. Amen. Pwede ba pag uma-agree kayo, sumigaw kayo? Amen. Hallelujah. Dapat masanay tayong sumisigaw, nagdi-declare, hindi yung tahimik. Amen. Sa church na to, hindi bawal yung maingay. Amen. Wag lang chismis. Di baling maingay ka, basta totoo yung sinasabi mo. Bakit mahalaga po yung katotohanan, sabi ni Sister Lloyd? Mamaya, madadaanan din po natin yan. Gaano kahalaga yung pagdideclare, no? Bago tayo pumunta sa pag-aaralan natin. Naalala ko yung sinabi ng Diyos kay Joshua, Antonio. Kay Joshua, sabi ng Lord sa Joshua chapter 1 verse 8, kasi siya na yung papalit kay Moses as a leader eh. Matanda na si Moses, namatay na si Moses, walang ibang maglilid sa Israel, so ang pinili niya si Joshua. Ito yung bilin niya kay Joshua. Lagay nga muna natin Joshua chapter 1 verse 8. Hallelujah. This book of the law shall not depart out of your mouth. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, wag daw mahihiwalay sa bibig mo. Sabihin mo, bibig. Bibig. Asan yung bibig? Ano ginagawa ng bibig? Yan ang purpose niyan. So sabi ng Diyos, huwag mahihiwalay yung salita ko sa bibig mo. Ibig sabihin, mahalaga po yung sinasabi natin, yung salita ng Diyos. Pwede naman nating i-desire eh. Pwede naman nating i-meditate eh. Kasama yan. Tuloy ko muna. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate. Ayun yun. Meditate therein day and night, that you may observe to do, gawin mo rin. So, declare, meditate, then lakaran mo, gawin mo. Bakit? Observe to do according to all that is written in it, for then you are making your way prosperous. Ginagawa mo yung buhay mo, yung lakad mo, na prosperous. Gusto mo ng prosperity? Salamat dun sa 10 gusto ng prosperity, kayo lang ang magkaka-kotse. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Not just any success. Good success. Tignan niyo po ito. Sabi ko nga doon sa isang preaching ko, walang shortcut sa prosperity. Walang shortcut sa success. Pero may secret. Ano yung secret? Yung salita ng Diyos, i-meditate mo, i-declare mo, at gawin mo. Yun po ang sikreto ng prosperous life. Amen? Kung Kristiyano ka, kailangan mo ng salita ng Diyos. Kaya maganda yung ginawa ni Sister Lloyd, di ba? Dapat may alam sabi ni Sister Sheila, paano pag dumaan ka sa struggle, wala kang alam na salita ng Diyos, saan kakapit yung faith mo? Paano ka makikipag-battle sa struggle, sa problema, kung wala kang alam na salita ng Diyos, kapatid? So, may mga Kristiyano na nagiging talunan because they lack the Word of God. Mahalaga ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, pinanganak tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo ba yon? Pinanganak tayo sa salita ng Diyos. Yung unang kapanganakan natin, physical, natural, in the flesh. Pero yung pangalawang kapanganakan natin, in the spirit, which is the Word of God, sabi ni Peter. Kung pinanganak tayo sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos tayo mabubuhay. Kung paano tayo pinanganak sa physical, kaya tayo kumakain, humihinga, physical kailangan ng physical yon, yung mga bagay na yon. Pinanganak tayo sa salita ng Diyos. Sa salita rin ng Diyos tayo mabubuhay. Kaya ang Kristiyanong hindi nagbibigay ng panahon. Kaya we praise God sa mga dumadalo. Hallelujah. Palakpakan natin sarili natin. Sa mga nagbibigay ng time na umattend ng fellowship kahit malayo yung pinanggagalingan, kahit wala pang tulog. Amen. We make ourselves available na makarinig, makapag-fellowship.
we make ourselves available na makapag-pray, magbasa ng Bible. Napakahalaga po niyan. Nandyan po ang sikreto ng katagumpayan. Nandyan po ang sikreto ng prosperity and good success. Hello! Amen. So mahalaga po yung mga katotohanan. Pag nandito po tayo, sabi nga ni Sister Lloyd, no, hindi naman tayo nandito, hindi naman kami tumatayo rito para magpapogi lang kasi natural na 'yon eh. Yes. Kasi kung yan lang, pwede na tayo mag-uwian. Nandito tayo para pag-aralan yung katotohanan. Alam niyo ba si Jesus Christ, nung hinarap siya kay Pilate, sabi ni Pilate, hari ka ba? Hindi ako nagsabi niyan. Tanungin mo yung mga nagdala sa akin dito. Hindi nga, hari ka ba? Tignan nyo ha, sinabi, sige nga, buksan muna natin doon. Sa John chapter 18, verse 36 and 37. Total, konektado to sa pag-aaralan natin. Hallelujah. Hinihintay kong tanongin si James ni Sister Lloyd. Bible verse. Bibigyan ko sana ng kotse kung makakasagot eh. Tignan nyo. Tignan niyo yung sabi ni Jesus Christ. Nung kasama niya si Pilato, si Poncio Pilato. No? Nung tinatanong siya, sumagot si Jesus. Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Kasi ang tanong sa kanya, king ka ba? Hari ka ba? Sabi ni Jesus Christ, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But my kingdom is not from here." Kung ang kaharian ko nandito, ipagtatanggol ako ng mga servant ko para hindi ako madala sa iyo, sa mga Hudyo. Next verse. Pilate therefore said to him, "Are you a king then? Hari ka nga." Jesus answered, "You say rightly that I am a king." Totoo yung sinabi mo, hari ako. "For this cause I was born." Kaya ako pinanganak akong hari. Tignan niyo po ito. Sa mundong ito, walang pinanganganak na hari. Meron prinsipe, pero hari wala. Yung mga anak ng hari, ang tawag dyan, prinsipe. Hindi pinanganganak na hari yan. Prinsipe, prinsesa. Si Jesus Christ nung pinanganak na king. Hello! For this cause I was born, and for this cause I have come into the world. Na ano yun? Ito yung dahilan kaya ako pumunta sa sanlibutan. Ano yun? That I should bear witness to the truth. Kaya sabi ni Sister Lloyd kanina, napakahalaga ng alam mo yung truth. Sabi ni Jesus Christ, ito yung purpose, kaya pumunta ako sa mundo, kaya pinanganak ako rito, para i-declare ako, i-bear witness ko, patotohanan ko yung totoo. Ano ba yung totoo sinasabi ni Jesus Christ? Yung kingdom na pinanggalingan niya. Kasi ang mga tao, ang alam lang na truth, ito yung natural na mundo. Ang bine-bear witness ni Jesus Christ, ang pinatotohanan ni Jesus Christ, yung kingdom kung saan siya nanggaling. Kaya sabi niya, parito ako sa mundo to bear witness of the truth. May truth doon na hindi niyo alam. Yun ang sinasabi niya kay Pilate. May truth sa kaharian ko, may katotohanan doon na hindi niyo alam. Ngayon, napunta ako rito to bear witness of that. Amen po ba? Everyone who is of the truth, hear my voice. Sino nakikinig kay Jesus Christ? Yung mga naniniwala sa katotohanan beyond this world. So, ang pag-uusapan po natin, i-start sa letter K. Katniel. Lagay na nga natin, Sister Ja. Kingdom of God. Amen. Hallelujah. Sa Luke chapter 14, sa Tagalog na lang. Luke 14 verse 15 to 24. Tagalog.
At ang scene ganito, nag-share si Jesus Christ sa isang bahay ng leader ng mga Pariseyo, chief Pharisees. Nandun siya sa loob, nag-share siya. Biglang may nagsalita. At nang marinig ito ng isa sa mga nakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, sabi ng tao na ito kay Jesus Christ, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Kasi namamangha siya kay Jesus Christ, yung pinaliliwanag ng Panginoon, yung mga katotohanan, namamangha siya, din napagsalita itong lalaki na to. Mapalad yung tao na kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Hello, sabihin nga natin, kaharian ng Diyos. Tuloy natin hanggang verse 24. Datapwat sinabi niya sa kanya, nagsalita po si Jesus Christ, may isang naghanda ng isang malaking hapunan. Biglang nagkwento ang Panginoon. Imbis na sagutin niya yung sinabi ng lalaki, nagkwento siya. May isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon, nung umapon, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Come, for all things are now ready. Ang mensahe ng alipin, ang mensahe nung Panginoon, sinasabi niya sa alipin, eto sasabihin mo, come! Halina kayo! Bakit? Handa na lahat ng bagay. Yun ang message. Amen po ba? Bakit ko, mamaya may explain natin yan. At silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang nagdahilanan. Ang daming reason, isa-isa. Yung mga inayayahan, may kanya-kanyang reason. Ano reason? At sa kanya sinabi nung una, ano unang reason? Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tignan. Sorry, pinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. So, inaanyayahan, may reason. Ano, nakabili kong bukid, titignan ko muna. Sorry di ako makakapunta doon sa paanyaya. Next. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na baka. Bumili ko ng 10 baka. 5 pares. At paroroon ako upang sila'y subukin. Sorry, hindi ako makakapunta. At sinabi ng iba, bagong kasal ako. May mga bagong kasal ba rito? Malapit na. Bagong kasal ako. Kaya nga, hindi ako makakapunta. Hindi rin makakaroon. Ang daming reason, no? Next. Dumating yung alipin, bumalik yung alipin doon sa boss niya at sinaysay ang mga bagay na sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan, sinabi sa kanyang alipin, pumunta kang madali doon sa mga lansangan, sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito yung mga dukha, yung mga pingkaw, yung may kapansanan, mga bulag, mga pilay. Punta ka sa mga makikipot na kalsada, anyayahan mo lahat, kahit yung may mga kapansanan, dalhin mo rito. Next. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, gayon may maluwag pa. Marami pang bakante, pwede pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan, sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Last verse, sapagkat sinasabi ko sa iyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Yung mga tumanggi. Hello? Ano po to? Tignan nyo Tignan nyo yung scene. Nag-share si Jesus Christ, mayroong nagsalitang lalaki, mapalad ang tao nakakain sa hapag ng iyong kaharian, sa kaharian ng Diyos. So, yun po yung scene. Yun po yung tanong. Actually, hindi tanong Yun yung sinabi ng lalaki sa Panginoon, then kwinento ng Panginoon to. So, pinag-uusapan kaharian ng Diyos. Amen? Then kwinento niya to. Ano? Ang mensahe ng Panginoon, magsiparito kayo, lahat handa na.
Ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, prepare niya na lahat para ma-enjoy ng mga tao yung prepare niya sa kanyang kaharian. Amen. Come! Yun lang ang message, come! For all things are now ready. Sino nag-ready? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Yung hari mismo ang naganda. Pero tingnan nyo, may mga kanya-kanyang katwiran eh. Ano unang katwiran? Nakabili kong lupa. Sometimes, ang unang katwiran para ang tao hindi makapasok sa kaharian ng Diyos is yung mga property. Hindi ko kailangan ng Diyos, mayaman ako. Marami kong ari-arian. Sinesharean mo ko, mas mayaman ako sa'yo. Pinapa-attend mo ko sa church nyo, napaka-busy kong tao. Madami kong negosyo. Minsan, isang dahilan, isang katwiran, kaya ang tao hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus at hindi papasok sa kaharian ng Diyos because of the reason ng kanyang kayamanan. May mga taong mayayaman na papasok sa kaharian ng Diyos, pero maraming hindi. Hindi ako nagsabi noon, si Jesus Christ. Mahirap para sa taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero meron. Amen po ba? Amen. Bakit gano'n sinabi ng Panginoong Hesus? Kasi alam niya eh. Kasi minsan ang tiwala ng tao dun sa kayamanan eh. Hindi sa Diyos. Amen? Ano pangalawang reason? Nakabili ko ng magkatuwang na baka. Kailangan kong isuga. Ano yung baka? Mga hanap buhay. Minsan yan ang nagiging reason ng tao eh. Amen? Busy ako sa work ko, busy ako sa job. Pasensya na, wala akong panahon. Pangatlo, bagong kasal ako. Pasensya na, hindi ako makakapunta. Pangatlong reason, relationship. Ang tao, di ba? Hindi, kasi sabi ng nanay ko, ito tama eh. Dito kami pinanganak, dito kami magpapatuloy, dito kami mamamatay. Hello? O minsan, hindi, ayokong umatin kasi pinagbabawalan ako ng asawa ko. Wala akong panahon dyan kasi may religion naman kami. Alam niyo yung mga reason na yan ang mga nagiging dahilan para ang tao, hindi naman kwento ng Panginoong Hesus yan kung hindi totoo yan eh. Amen. Hello? Amen ba? Amen. So yan yung mga reason ng mga tao, kaya minsan ang mga tao mapapahamak sa impyerno. Yes. Dahil sa mga reason na yan. Pero mapalad ang tao nakakain sa kaharian ng Diyos. Amen. Sino yung mga taong to? Yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nananampalataya sa katotohanan. Amen. Mapalad ang tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Recently, siguro 5 days ago, nanonood ako ng interview ng boss ni Sister Len si Ramon Ang. Pinanonood ko yung interview ni Katon Ying sa kanya. No? Grabe to, simpleng tao, pero pang-apat na pinakamayaman sa buong Pilipinas. $3.4 billion ang sila po ang may-ari nitong building na to. Yung pamangkin niya ang namamahala. So, may nag-caught ng attention ko sa sinabi niya Eto, sabi niya, pag namatay ako, wala naman ako madadala sa yaman na yan Ibig sabihin, alam niya, may mga tao na mayayaman na alam nila na hindi sila makapagdadala kahit isang kusing na kayamanan pag namatay sila. Amen. Hello? Amen? May kingdom ang Diyos, pero may kingdom ang sanlibutan na to. Kaya yung pakikipag-usap ng Panginoon kay Pilate, di ba? Pinapakita ng Panginoon, di lang to kingdom, may kingdom doon. May kingdom ako. Amen. Hindi siya tatawaging king kung wala siyang kingdom. Yes. Kung wala siyang kaharian, hindi siya tatawaging hari. Yes. May kaharian po
beyond the kingdom of this world. Ang mga tao minsan, caught up dito sa kingdom dito. Nakikipagpatayan para sa kayamanan, para sa posisyon, para matanyag sa kingdom dito. Which is, sabi ni Haring Solomon, na-experience niya yan eh. Bakit? Naging hari siya ng kaharian eh. Na-experience niya yung mga bagay na yan. Ang na-realize ni Solomon, lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, and I quote doon sa sinabi ni Sister Lloyd kanina, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lumilipas. Temporary. Mawawala. Masyadong nabubuhay ang mga tao na nakapokus sa panglupa. Eh sabi ni Peter, one day masusunog lahat yan. Kahit gaano kayaman ang tao tulad ni Sir Ramon Ang, alam niya wala naman siyang madadala ron eh. Pag namatay ang tao, wala yung kayamanan na yan. Although, hindi ko sinabing masama ang kayamanan. Sinasabi ng Bible, mainam yan pag ginagamit sa tama. Yung magpapamana ka ng kayamanan sa pamilya mo, that's good. Binabanggit po ng Bible yun. Amen po ba? Pero alam niyo kami, yung pamilya namin, kami magkakapatid, no? Yung magulang namin, sa mama ko, ayun. Yung magulang po namin, yung father namin, na matagal nang nawala, walang iniwan sa aming kayamanan. Pag pinag-usapan yung yamang pinansyal, wala namang iniwan eh. Pero ang pinagpapasalamat namin, na higit pa sa kayamanang iniwan nila, yung nadala nila kami sa totoong pananampalataya. Yung pinamana nila sa amin is beyond. Is beyond doon sa kayamanan na meron ang sanlibutang ito. Na they share, mga bata pa kami, they share the word of God to us. Bakit? Na-realize nila, ito ang mas mahalaga. And I quote, kino-quote lagi ni Brother Heck, pinasulat ko nga dyan. Ano sabi lagi ni Brother Heck? Kung totoong mahal mo pamilya mo, dadalhin mo sila kay Kristo. Kung talagang mahal mo pamilya mo, hindi ka papayag na hindi sila mailapit sa totoong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Bakit, kapatid? Bakit? Bakit? Biyan dyan, yan ang pamana na higit pa sa mga bagay na natural. Bakit? Eternal to. Ang pinag-uusapan dito, kaharian ng Diyos, which is everlasting. Eternal. Buksan nga muna natin yung sa Psalms 145 verse 10 to 13. Awit. Sabi ni David, all your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. Next. They shall speak of the glory of your kingdom. Ang sasabihin nila, yung kaluwalhatian ng iyong kaharian. And they will talk of your power. Next verse. To make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Next verse. Your kingdom is an everlasting kingdom. Ang kaharian ng mundong to natatapos. Nonood akong documentary, yung kingdom ni Saddam Hussein, pinapanood ko. Di ba yung dictator ng Iraq? Natapos eh. Pati sa anak niya natapos. Namatay nga parehas ng anak eh. Yung kingdom ng kaharian na to, kahit gaano kayaman, matatapos eh. Hello? Pero yung kingdom, yung kaharian ng ating Panginoong Hesus is an everlasting kingdom. Walang katapusan, kapatid. At we belong to this kingdom kung Kristiyano ka. Hindi ka lang taga-Pilipinas, taga-langit ka rin. You belong to the kingdom of God. Amen ba? Amen.
Nabanggit ko to nung Thursday, Colossians 1:13. Lagay nga muna natin. Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and transferred or conveyed us into the kingdom of His Son, of the Son of His love. Tinanggal na tayo sa kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas, tinanggal na tayo. Hindi ka patatanggalin pa lang. Ang word dyan, tinanggal ka na. Hindi na may-ari, hindi si Satanas ang may-ari sa'yo. You do not belong to the kingdom of darkness. Amen. Huwag niyo akong pasigawin, please. Umagri na lang kayo. We do not belong to the kingdom of darkness. He has already translated us, transferred, conveyed us to the kingdom of His dear Son. Sino yun? Si Jesus Christ. Inilipat na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka lang taga-Pilipinas at hindi ka lang taga-US. Tiga-langit ka rin. Yun ang sabi ng Bible. We belong to the kingdom of God. Amen po ba? May magandang sinabi si Apostol Pablo sa Philippians chapter 3. Bakit tayo nagpapakita lagi ng mga verses? Para makita nyo, hindi namin iniimbento to. Amen. We are not here to talk about kung ano yung para sa amin na katotohanan. Ang sinasabi namin dito, yung sinasabi ng Diyos na katotohanan. Amen. Philippians chapter 3 verse 18 yata. Lagay nga natin. For many walk, sabi ni Paul, maraming lumalakad ngayon, of whom I have told you open, madalas ko sabihin sa inyo, and now tell you even weeping. Sinasabi ko sa inyo ito, na may kasamang pag-iyak. They are the enemies of the cross of Christ, mga kaaway to ng krus ni Kristo. Marami to. Yung kala mo Kristiyano, pero maraming lumalakad na mga kaaway talaga ng krus ni Kristo. Ano sabi ng next verse? Sino yung mga taong yun? Whose end is destruction. Wow. Ang kahinat na ng mga taong to, destruction. Whose God is their belly. Ang mga Diyos nito, yung mga sikmura nila, nabubuhay ito dyan. Yan ang gino-Diyos niyan. Yung pakinabang. Yung kakainin, yung pakinabang. Yun ang Diyos niyan. Whose glory is in their shame. Ang kaluwalhatian ng mga taong to, sa kanilang kahihiyan. Hindi marunong mahiya. Who set their mind on earthly things. Yun yung mga taong to. Yung ang mind lang, nandito sa earthly things. Nandun lang ang buhay nila. Doon sila nabubuhay. Para kumain, para makinabang. Yun lang. Who set their mind on earthly things. Pero ayaw nila kumilala sa Panginoong Yesus. Amen? Amen? Kaya ang end nila is destruction. Sorry, but that is the word of God. Next verse, tignan nyo. Pero ikaw, iba ka eh. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Isa pa, iba ka. Ano ka? Eto. For our citizenship is senior. Yung ba sabi? For our citizenship is in ang ating pagkamamamayan sa langit. Hindi ka lang Filipino citizen, senior citizen. Heavenly citizen ka rin. For our citizenship is in heaven. Sabi mo, heaven. Tignan nyo, sabi ni Paul, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Doon sa heaven, hinihintay din nating bumalik yung tagapagligtas natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano gagawin niya pagbalik niya? Who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Pagbalik ng Panginoon, babaguhin niya to. Itong mahinang katawan na to, itong namamatay na katawan na to, itong nabubulok na katawan na to, pagbalik ng Panginoon, itra-transform niya yan, itutulad niya sa kanyang katawan na maluwalhati.
katawang hindi namamatay, hindi nabubulok, katawang hindi humihina, forever young, forever strong, forever healthy, forever happy. Papalitan ng Diyos mo. Bakit? Hindi pwedeng magmana to ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi pwedeng magmana to ng kaharian ng Diyos. Napakamaluwalhati doon. Kaya papalitan to ng Diyos ng katawang maluwalhati. Yung bagay doon. Amen ba? Kaya napakapalad mo. Sabi mo sa katabi mo, ang palad mo. Hindi man tayo gano'n na yumaman ng todo-todo sa ibabaw ng mundong ito. Pero yung nakilala mo, Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, pambihira, napakapalad mo. Napakapalad natin, mga kapatid. Tayo ang pinakamapalad na taong nabubuhay sa ibabaw ng mundong to. Sino yun? Yung mga anak ng Diyos. Kaya pasalamatan mo yung nag-share sa'yo ng good news, nagsama sa'yo sa church. Pasalamatan mo yan. Sabi nga ni Brother Boy Bonus, yung napalabas sa TV dati, na si Ding Dong Dantes yung nakasama namin niya, nag-testimony siya. Sabi niya, yung merong matanda na ini-invite sa fellowship, yung nanay niya yata, bro, yung nanay niya hindi sumama. Ang nasama, si Boy Bonus. Pusakal na kriminal. Ang tindi ng testimony nun. Nung nakakilala siya sa Panginoon, sabi niya, nung na-realize niya, napakatindi nung kahalagahan. Sabi niya, hinahanap ko si Manang, gusto kong sambahin. Yung nagdala sa kanya sa Lord, hindi niya nakita eh. Sabi niya, pag nakita ko si Manang, gusto kong sambahin eh. Ibig sabihin, sobrang pasasalamat niya doon sa taong yun, nakakilala siya sa Lord. Nadala siya sa Panginoon at nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, naging parte ng kaharian ng Diyos, naging anak ng Panginoon, pinagpala na lahat ng uri ng pagpapala according to the Word of God. Hallelujah. Kaya tayo dapat, ganun tayo ka-grateful. Amen. Kung may mga taong ginamit sa atin na makakilala tayo sa Panginoon, hindi ko sinabing sambahin nyo. Bilhin nyo ng Jollibee. Hallelujah. Praise God. The coolest person. So, gusto ko ma-realize nyo to. Lagay nga natin. The coolest person is not the one who is of the world. Mga tao, maraming iniidolo dito sa mundo. Di ba, minsan tinanong ko kayo, sino gusto nyo ma-meet? Ha? Sino gusto nyo ma-meet? Yung mga celebrity. Nyari pa kayo? Si Wamos na naman? Di ba kayo sasawa kay Wamos? So, gusto mo maging cool? So, the coolest person is not the one who is of this world. Kundi yung mga taong na kay Kristo. Ikaw na anak ng Diyos, you are the coolest person. Huwag ka mainggit dun sa mga taong, sabi nga ni tatay, nung nag-preach ako patungkol dito, Psalm 73, pag binasa nyo yun, Psalm 73, si Asaph, muntik na siyang mawala sa Lord. Bakit nainggit siya sa mga tao sa mundo Nagsisiyaman, malalakas, nasa posisyon. Muntik na siyang mawala sa Lord. Buti na lang, nakausap niya ang Panginoon. At pinaliwanag sa kanya ng Panginoon, yung mga taong yan, mapapahamak sila. Hindi kinaiinggitan niya, kinaaawaan niyan. Hello. Minsan tayo parang hook na hook tayo sa mundo May mga Kristiyano, mas kilala pa si Taeyong kaysa kay Pablo.
Sino mga may kilalang celebrity? Wala, no? Pero marami sinungaling. Di ba minsan mas kilala pa natin yung mga buhay ng artista kaysa sa buhay na pinagdaanan ni Apostol Pablo? Bakit hindi mo siya kilala? Kasi hindi mo naman binabasa eh. Di, Pastor, kailangan maging cool ako. Kailangan kilala ko to. Kailangan pansa ko nito. Pansa ko. Si James ba, nabasa mo na yung book niya? Sino yun? Diba? Nandito yung author, oh. Hello. Misakala kasi natin, okay yun eh, yung in ka sa sanlibutan. Hindi ko sinabing bawal. Pero lahat ng sobra, hindi maganda. Hindi ko sinabing bawal na may kilala kang meron kang hinahanga. Hindi naman bawal yun eh. Pero parang ang buhay mo, ilagay mo ron, popost mo pa sa Facebook na, idol ko to! Ang galing-galing nito! Kaya pag nag-ikot si Sister Lloyd, wala kang masabi. Ano sinabi ni Beyonce? Ito sinabi ni Beyonce. Alam mo, sinabi ni yung sinabi ni Apostol Pablo, si pastor na lang. Hello? Yung masyadong makamundo, hindi cool yan. Bakit? Matatapos lahat yan eh. Dapat, ang puso natin nasa kaharian ng Diyos, hindi sa kaharian ng mundong ito. Hindi ko sinabing bawal pero lahat ng sobra, hindi maganda. Amen? Baka masyado ka ng... Alam nyo, although hindi para sa atin to, no, sa impyerno, walang room number 1, room number 2, room number 3. Siguro, sa room number 1, yung mga napahamak pero naging matulungin. Pero itong pusakal na to, sa room number 3, kasama ng mga rapists, iisa lang po impyerno. Don't be the best sinner who will go to hell. Kahit best sinner ka pa rin. Ano ibig ko sabihin? Kailangan ng tao si Jesus Christ. Kahit yung tao na yan, relihiyoso pa yan, tumutulong man yan, mabuting tao yan, hanggat hindi yan kumikilala sa Panginoong Hesus, he will end up in destruction. Impyerno pa rin ang punta niya. Pero sino papasok sa kaharian ng Diyos? John chapter 3 verse 3, alam natin itong lahat. Kausap ng Panginoon si Nicodemo. Ano sabi? Ano sabi? Sabi ng Panginoong Hesus, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, sinisiguro ko sa iyo to, Nicodemo. Sobrang sigurado ang Panginoong Hesus. Sinasabi ko sa iyo, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless na ma-born again ang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemo, paano ipanganganak na muli kung matanda na? Kasi matanda na siya eh. Hindi niya naintindihan eh. Papasok ba uli ako sa sinapupunan ng nanay ko? Then lalabas para ma-born again? Hindi niya naintindihan yung born again eh. Pero pinahahalagahan ni Nicodemo, bakit? Sinigurado sa kanya ng Panginoon, unless na ipanganak ka, hindi mo makikita kaharian ng Diyos. Verse 5. Nung sinabi ni Nicodemo yun sa Panginoong Hesus, ano sabi ng Panginoong Hesus? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So paano papasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Paano niya makikita at makakapasok siya sa kaharian ng Diyos? Kailangan niyang ma-born again. Kailangan niyang maipanganak na muli. Paano nga yun, pastor? Papasok sa sinapupunan, ipanganganak muli. Si Nicodemo, ganun ang pananaw niya, tagapagturo ng kasulatan yun. Pariseyo ng mga pariseyo si Nicodemo. Teacher of the law. Pero hindi niya naintindihan yung sinabi ng Panginoong Hesus.
Kaya pinaliwanag sa kanya ng Panginoong Hesus, kailangan ipanganak ng tao sa tubig at sa Espiritu. Yung tubig is the Word of God. Kailangan paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, we have been born of incorruptible seed, which is the Word of God. Pinanganak tayo ng walang kasiraang binhi, ang salita ng Diyos. Yun yung water. Hindi binaptize o winisikan, Kristiyano ka na. Baby dinala sa simbahan, winisikan. Oh, welcome to the Christian world. Ha? Walang Kristiyanong baby. Walang Kristiyanong baby. Ang binabautismohan sa Bible, yung kumikilala sa Panginoong Hesus, saka binabautismohan. Bata, paano babautismohan? Kumikilala ba sa Panginoong Hesus yun? Muwang pa yun sa katotohanan eh. Hindi, pastor, nakaugalian. Yun ang problema sa mga nakaugalian. Hindi lahat yan tama. Si Jesus Christ, kailan binautismohan? Ng baby? Binabautismohan ang tao pag nagdeklara siya ng pananampalataya sa tagapagligtas. Saka siya binabautismohan. Amen po ba? So yung pinanganak sa tubig dito, hindi yung bautismo, kundi yung pinaniwalaan mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yung Espiritu, pastor, the Holy Spirit, capital S eh. Pinapanganak din tayo sa Holy Spirit. Hello, nabubuhay yung Espiritu natin. Yun yung born again, nabubuhay uli yung Espiritu mo. Kasi yung Espiritu mo ang kumukonek sa Diyos dahil siya ay Espiritu. Hindi pwede itong laman na to. Espiritu ang Diyos eh. Ang Diyos ay Espiritu, kaya siya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi ng Panginoong Hesus. Maliban na mabuhay yung Espiritu natin, maliban na ang tao kumilala sa Panginoong Hesus, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tanong ko, ikaw kumilala ka ba sa Panginoong Hesus? Sumampalataya ka ba sa Panginoong Hesus? Yung kalahati rito, hindi. Kasi ayaw sumagot eh. Kumilala ka ba sa Panginoong Hesus? Then para sa iyo ang kaharian ng Diyos. Magsasama-sama tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi ang pastor ang sumiguro nun, kundi ang Diyos mismo. Mapalad tayo. Mapalad ang tao nakakain sa kaharian ng Diyos. Napakapalad po natin, mga kapatid. Pero may mga tao, Matthew 7, patapos na po ako. Naku. Patapos na po ako. Matthew 7:21. Ang nagsasalita si Jesus Christ. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi lahat yan papasok sa kaharian ng langit. Lumabas ka rito, tanungin mo yung mga tao, kilala mo ba si Jesus? Oh, Panginoon ko yan eh. Kilala ko yan. Pero ang pagkakilala nila sa Panginoong Yesus, ganun lang. Sabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat. But who does the will of my Father which is in heaven? Yung gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun lang ang papasok. Ano ba yung kalooban ng Ama sa langit? Simple lang. Ang tao sumampalataya sa anak. Nasa John chapter 6 po yun. Next verse, hanggang 23. And then I will declare to them, I never knew you. Sorry. Verse 22. Many will say to me, in that day, may specific day, hindi days. Singular. May isang araw, no? Na magsasabi ang mga tao sa Diyos, yung araw ng paghukom, sasabihin nila, Lord, we have prophesied in your name, cast out demon in your name, done many wonders in your name. Sabi nila, hindi sabi ng Diyos. So these people are not Christian. Sabi kasi ng ibang mga pastor, mga Kristiyano raw to na left behind sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi!
Yun lang ang kine-claim ng mga taong to. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo, mga nanghula kami. Sa pangalan mo, gumawa kami ng mga himala. Yun ang sabi nila. Pero hindi sinabi ni Jesus yun. These people are unbelievers, but they claim something. Nakilala nila ang Diyos, that they are servant of God, na naglilingkod sila sa simbahan, gumagawa ng mga bagay. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Magsilayas kayo sa harapan ko. You who practice lawlessness. Hindi ko kayo kilala. Maraming tao, they claim kilala nila ang Diyos, pero ayaw naman sundin yung kalooban ng Diyos. They are maaring religious, maaring gumagawa ng mga bagay na matuwid, pero unless they have become born again, hindi sila papasok sa kaharian ng Panginoon. Kailangan ng taong kumilala sa Panginoong Jesus. Sa Mark chapter 8 verse 36, paborito ni Brother Hector, binibilisan ko na lang po, patapos na po ako. Sabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita, ano mapapakinabang ng isang tao, mapasa kanya man yung buong sanlibutan, pero mapapahamak naman yung kaluluwa niya. Sa'yo na yung kingdom of this world. Alam niyo ba kung paano tinempt ng diablo si Jesus Christ? Anong pinakita? Dinala siya sa pinnacle, sa tuktok ng templo, pinakita sa kanya yung kingdom of this world. Yun ang pinantempt kay Jesus Christ. So hanggang ngayon, yun ang pinantetempt ng demonyo sa mga tao. Amen. Ang pinatatanaw ng diablo, kung si Jesus Christ nga he tries to tempt Si Jesus Christ yun. Trinay ni Satan na itempt sa pamamagitan ng kaharian ng mundo. Bibigay ko sa iyo lahat yan, pinakita kay Jesus Christ. Kung luluhod ka sa akin at sasambahin mo ko. Demonyo, pero si Jesus tinempt ng glory ng sanlibutan. Ano pa kaya ang tao? So, hanggang ngayon, ang pinantetempt ni Satanas sa mga tao, yung mga material lang. Yung mga natural na bagay lang. Yun lang. Yun lang. Kaya ang mga tao, yung iba, ang puso ng tao, pang mundo lang eh. Meron nga, Kristiyano, panahon ni Pablo, umalis, iniwan pa si Pablo eh. And Demas left me, having loved this present world, sabi ni Paul. Iniwan na ako ni Demas. He loved this present world. Panahon ni Pablo yun. Even Christian natetempt eh. Saan? Sa mga bagay sa sanlibutan eh. Ano ba yung mga bagay sa sanlibutan? Kayamanan. Hindi ko sinabing masama pero pag yan na lang ang utak mo, yan na lang ang puso mo, puro yan na lang, nakapokus ka na dyan, kapatid, na-tempt ka na. Kayamanan, kasikatan, di ba? Mga bisyo. Yung mga bagay na yan, hanggang ngayon, yan ang pinantetempt ng diablo. Tinatanggal ng diablo yung katotohanan that beyond this world, there is a kingdom. An everlasting kingdom. Ayaw ni Satanas na maunawaan ng tao na may buhay beyond this world. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, naparito ko to testify, to be a witness of the truth, that I have a kingdom. And my kingdom is not of this world. Hindi dito ang kaharian ko. Sa lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon, we belong to the kingdom of God, which is an everlasting kingdom. Hindi natatapos na kaharian. So I don't care kung hindi ako todong yumaman sa mundong ito. I don't care kung hindi ako sumikat, makilala, maging tanyag. Ang mahalaga, nakasulat yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Wala nang masahalaga pa dyan, kapatid. Kaya huwag kang papayag
Sayang yung pamilya mo, ikaw nakakilala ka. Tapos yung pamilya mo, hiyang-hiya ka na share sa kanila yung katotohanan. Huwag ganun. Amen? Ibahagi natin. Kung may magandang bagay ka na-experience, pinakamagandang bagay ito na na-experience mo, edi share mo sa pamilya mo. Alam ka, sa'yo lang. Kaya, we salute. Ang langit, sumasaludo sa mga taong nagso-soul win. Yung mga hindi nahihiya, ibahagi yung katotohanan that beyond this world, there is a kingdom of God. Amen? May eternity. May heaven. Hello? Kaya nagagalak ang sangkalangitan pag isang tao nagbabalik loob sa Diyos. Amen ba? Amen. Hallelujah.